Hello everyone! Welcome back to my channel, Ate Lisa's Kitchen. So ngayon po ang aking kwento po sa inyo ay kung paano po ang buhay ng isang single mom for 17 years. Kasi po isa po akong single mom for 17 years. Ayun po ang aking ikukwento po sa inyo. Anyway, ako po si Annalisa Bazanes po. Nung hindi pa po ako nag-asawa, sa aking asawa ngayon na si Norman Redick. Ang aking asawa ngayon ay si Norman Redick po. So, ngayon ako po ay isang Pilipina at dito na po ako ngayon nanirahan kasama ng aking anak dito sa Canada. So, ngayon po ikukwento ko po sa inyo yung aking life before for being a single mom for 17 years. Yun po yung aking isi-share po sa inyo. At ako po ay tubong Bislig, Surigao del Sur. Yun po yung hometown namin. At naulila po ako sa aking ina nung ako'y 16 years old pa lamang. Kaya yung loob, doon na po ako natutong humarap sa hamon ng buhay. Kung ano po ang buhay, ang halaga ng buhay. Okay, buhay-buhay yan eh. Ngayon, mayroon po akong 10 po kaming magkakapatid at ako po yung panganay na babae sa aming magkakapatid. Pero yung panganay po namin ay lalaki. At panglima po ako na panganay na babae. Hiningi ng aking mga magulang sa Diyos doon sa taas para lang daw po magkaroon sila ng anak na babae. Kasi nakalimang anak na lalaki na po sila bago ako po. Ay panglima po pala ako. Naka-4 na lalaki at panglima ako. Tapos kaya humingi sila ng babae para magkaanak sila ng babae. At ako yun po. Ngayon, ang sumunod naman po sa akin, ito kwento ito eh. Ang sumunod naman po sa akin, mga lalaki na naman. 3 lalaki. Bago naman yung mga babae, nasa hulihan na yung mga babae. Alright. Kaya, nung namatay ang nanay ko, doon na nag-umpisa. Doon na nag-umpisang maging strong ako. Yun po mga kaibigan. Iba't ibang klase ang pagiging single mom po. Meron po yung isang klase na namatay po yung asawa nila. Tapos kaya naging single mom siya at naiwan sa kanya yung responsibilidad ng kanyang asawa para doon sa kanilang mga anak. Alright. Meron namang naging single mom kasi nabuntis or naging single mom dahil doon sa paasa. Okay. Tapos basta maraming klase yung single mom na yan eh. Pero ang pag-uusapan natin kung gaano katatag at kung gaano ka-strong ang nagiging isang single mommy. Yun po. Kasi kaya naman po Ate Lisa's Kitchen ang pangalan ng aking channel kasi ito po yung ikinabubuhay namin ng aking anak, ang aking pagluluto. Tapos dati nagtatrabaho po ako, pinagbubuntis ko pa lamang po yung aking anak, nagtatrabaho na po ako sa isang restaurant bilang isang tagaluto. Alright. Tapos yun na po yung aming ikinabuhay ng aking anak. Doon ako kumukuha ng ipinagsusupport ko sa aking anak sa aking pagluluto kasi nagtatrabaho po ako sa hotel noon. And then ang pagiging isang single mom, mahirap, masarap, mahirap, pero yung responsibilidad na ikaw na yung tatay at ikaw na yung nanay, yun talaga ang dapat strong ka. Kasi yun yung ginawa ko sa aking anak, sa aming buhay
for being a single mom for 17 years. Alright. Okay. Ngayon mga kaibigan, 2002, nagtrabaho na ako. Buntis pa lang ako noon. Nagtrabaho na ako sa hotel. And then, 2013, I was decided to resign my job to make my own restaurant in Davao City. Alright. Ngayon, kaya ko naman po sa inyo yung pagiging single mom ko sa hirap at ginhawa. Nagdadalang inspirasyon sa iyo yung iyong anak. Kaya, ginawa ko ang lahat para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking anak sa pagiging, kahit ako'y single mom lamang. Kasi meron po tayong mga single mom na nawawala na po sila ng pag-asa, na pati mga anak pinapabayaan na nasa lansangan dahil bigo sila. Hindi po kabiguan yun. Iyon ay isang blessing po sa atin na bigyan tayo ni Lord ng anak. Kaya yung mga single mom lang po, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi tayo ang pag-asa ng ating mga anak. Kaya yun naman po, merong time na nagkakasakit yung anak ko. Trabaho ako, tapos kasi ilang beses po nagkasakit yung aking anak. Nung maliit pa lamang. Minsan 2 linggo sa ospital. Iniiwan ko na lang doon sa mga nurse kasi kailangan kong pumasok sa trabaho. Tapos yun po yung inspirasyon natin at yun yung nagpapalakas ng ating loob upang bigyan sila ng magandang buhay. Kumbaga ang responsibilidad po ng isang single mom ay ikaw na yung tatay at ako pa yung nanay. Ako na yung tatay at nanay. Ganun yan eh. Hindi ko pinili na ako'y magiging single mom, pero yun po siguro yung nakatadhana sa aking buhay. Okay? Lahat naman tayo eh. Pero yung pagiging single mom, wag nyo pong isipin na tayo'y napabayaan ng tadhana. So ngayon mga kaibigan, yung aking isinalaysay po sa inyo, reality po ito. Kung ano yung nasa puso at isip ko, ito na po yung lumalabas sa aking bibig. Wala po akong sinusulat o binabasa. Kasi ito yung, kung ano ang nangyayari sa ating buhay, mas madaling ikwento ng tama. Walang drama o anuman. Pinagbubuntis ko pa lang yung aking anak, nagtatrabaho na po ako sa restaurant bilang isang tagaluto po. Alright. Ngayon, ang isang cooker or isang chef, kailangan mong bumangon ng madaling araw para lang, lalo pag sa hotel and restaurant, para makapag-prepare na agad ng mga breakfast. Kaya kailangan kong umalis ng bahay mga 4:00 pa lang ng madaling araw. Lalo sa Tagaytay po, napakalamig doon pag madaling araw. Pero tiniis ko yun. At nung mga time na yung anak ko nag-aaral na sa eskwelahan, iniiwan ko po yun mag-isa at nilalagyan ko na lang ng alarm clock para po gigising siya mag-isa. Gigising po ako ng madaling araw 3:00, ipagluluto ko po siya ng baon niya at breakfast niya. Ngayon, nakahanda na po lahat yan sa lamesa, yung kanyang pagkain. At sa awa naman ng Diyos, matalino ang aking anak. Alam niya yung oras ng gising niya. Naliligo siya, tapos pipick upin na ngayon yun ng kanyang school bus. Kasi sa pagiging single mom ko, hindi po yun balakid para sa akin. Ginagawa ko po ang lahat upang mabigyan ng magandang bukas ang aking anak. Ngayon, pinapasok ko po siya sa private school dyan. Minsan sa isang araw, hindi kami nagkikita ng anak ko kahit magkasama po kami sa bahay. Kahit kasama ko po ang aking anak. Minsan hindi kami nagkikita kasi pag alis ko po papunta sa trabaho, tulog pa siya. At pag uwi ko naman po, kasi minsan nakaka-uwi ako 10:00 na ng gabi po. Galing ako sa trabaho.
Tapos natutulog na rin siya, kaya parang hindi kami nagkikita ng mabuti sa isang araw. Ngayon, maagang na independent po ang aking anak. Pagdating niya sa eskwelahan, talagang tumutulong siya. Nang naman ako doon sa hotel na pinagtatrabahuan ko kasi pumapayag silang kasama ko yung aking anak pag tuwing wala siyang pasok. Kaya isang gabi, naranasan namin na yung, kung naalala niyo pa po dyan sa Pilipinas, yung bagyong Undoy, naabutan po kami ng anak ko dyan sa daan. Akala ko katapusan na namin. Pero ang ikaw na isang ina, ang kagaya nga ng nasabi ko po, gagawin natin ang lahat, maprotektahan lang ang ating mga anak ko. Ito yung kwento ko na yun, mga kaibigan. Biruin mo, sabi ko, naku, yan nandyan na, ano na talaga yung bagyong Undoy na yun. Yung maraming namatay noon dati sa Manila dahil dyan sa bagyong Undoy. Naranasan po namin yun, mga kaibigan, na nasa daan kami pauwi. Galing ako ng trabaho, pauwi na kami sa bahay. Kasi naglalakad lang po kami. Kasi hating gabi na po, wala nang tricycle o wala na pong masakyan pauwi. Kaya nilalakad na lang po namin yun. Tapos naabutan kami talaga ng biglang buhos ni Bagyong Undoy. Sabi ko sa isip-isip ko, Diyos ko, inano ko yung aking anak, tumakbo ako ng talagang hindi ko na alam kung paano ang gagawin ko. Sabi ko, sana wag kaming matumbahan ng poste, sana wag kami matumbahan ng kung anumang mga kahoy dyan sa daan. Kasi may yung kinatatakot ko po, pag bumagsak na yung mga poste ng kuryente. Mga kaibigan, talagang inilagay ko yung anak ko dyan sa, siguro yung anak ko noon, ang edad noon mga 6 years old pa lang. Mga 6 years old pa lang yun, mga friends. Talagang tumakbo ako, nasa likuran ko siya, pinoprotektahan ko, hawak ko ganyan. Tapos takbo akong ganon. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala po sa amin. Ang ano ko lang na sana makarating kami sa bahay namin. Pero ayun po, mga kaibigan, talagang yung bagyong Undoy na yun, yung talagang sobra yun. Tapos sa awa ng Diyos, nakarating kami na walang nangyari sa amin. Kinabukasan, maya-maya po, nagbagsakan na po yung ano ng mga poste ng kuryente. Tapos pagdating namin dun sa bahay, yung bahay, talagang sabi ko, salamat sa Diyos at nakarating kaming ligtas sa bahay. Bigan, yung pangalan po ng aking anak ay si Kenneth. Tapos, nung kindergarten pa lang siya, alam niya na kung ano po ang gagawin niya araw-araw. Gigising siya mag-isa, tapos yung kanyang uniform doon nakahanda na at saka yung baon niya. Pagkatapos niya po maligo at kumain, mag-aantay na lang po yan siya ng kanyang school bus para kuhanin siya doon sa bahay. Hatid sundo po siya, mga kaibigan. Ngayon, nung gumraduate po siya ng kinder, gumraduate po siya, grade 1 hanggang grade 1, at siya talaga ay napakaraming medal. Ang sabi po sa akin ng principal niya, naku, sobrang talino po ng anak niyo, ma'am. Kasi masasabi ko po talagang matalino ang aking anak kasi hindi ko po siya tinuturuan. Napaka-independent niya po. Pero nung gumraduate siya, napaiyak po talaga ako dahil kahit nag-iisa lamang siyang pumapasok sa eskwelahan, hindi niya talaga pinapabayaan yung kanyang pag-aaral. Kaya nga sabi po ng principal ng eskwelahan ng anak ko, na hindi siya makapaniwala dahil si Kenneth nag-iisa lamang palagi sa bahay, na walang nagtuturo sa kanya kasi ako nga po, busy ako sa trabaho ko. Pero ang dami-dami po niyang medal. Meron po siyang mga best in English, kaya talagang na ano siya yung top 1 po sa kanilang klase. Kaya pati po yung principal, napaiyak po nung kinakausap po ako ng principal nila ni Kenneth, ng anak ko. Kasi na-inspired po sila kay Kenneth. Yun po yung kwento na kaya Ate Lisa's Kitchen yung pangalan ng aking channel.
Kasi doon ako kumukuha ng aming ikinabubuhay ng aking anak. Hindi po balakid sa akin ang pagiging isang single mom. Very independent po ako, na talagang confident po ako na kaya kong buhayin ang aking anak na mag-isa. Nakafocus lamang po ako para sa kinabukasan ng aking anak. At salamat sa Diyos nga po, dahil talagang lumalaban po ang aking anak sa klase niya. Lagi po siyang nakatap, lagi po siyang may mga award. Kaya yun po ang maiksi kong kwento po na i-share po sa inyo, ang pagiging single mommy. Paano ang buhay ng isang single mom? Kagaya nga po ng nasabi ko, minsan 3 beses po nagkakasakit yung anak ko. Na-hospital siya. Tapos trabaho, hospital, dalaw sa hospital. Tapos minsan, tapos I have no choice po kasi kailangan ko magtrabaho. Tapos naiiwan yung anak ko mag-isa sa hospital. Kasi malayo po ako sa mga kapatid ko. Kaya medyo hindi agad-agad sila makakatulong sa akin upang bantayan ang aking anak. Ngayon, talagang yun mahirap para sa akin. Meron na yung sabihin ko na, nurse, pakitingnan niyo lang po muna yung anak ko kasi ang dami ko nang labahin, kailangan ko maglaba. Kailangan ko labahan yung mga damit namin. Kasi ganun yung mga pero hindi po, kailangan lang talaga strong and energy. Kailangan laging think of positive. Yun lamang po. At 2013, kasi naawa na po ako sa anak ko. Kasi lumalaki po siyang parang hindi kami palagi nagkikita gawa ng sa aking trabaho na kailangan kong gumising ng maaga. Kailangan kong tapos nakakauwi ako gabi na po. So 2013, I was resign my job. Nagdesisyon po akong mag-resign na po ng aking trabaho bilang isang chef sa isang restaurant. At from Tagaytay po, nag-move po kami doon sa Davao City to make my own restaurant. So nung may restaurant na po ako doon sa Davao City, araw-araw ko na po nakakasama ang aking anak. Araw-araw na kami nagkikita. Tapos po, yun, maganda na ang takbo ng buhay kasi lumaki na rin yung anak ko. Nag-high school na siya. Parang medyo maluwag-luwag na sa akin. Kasi nag-resign na rin ako ng aking job para makapagpatayo ng aking kunting maliit na restaurant lamang po. Alright. Ngayon, natapos po ang aking pagiging single mom 2019. Doon po natapos ang aking pagiging single mom. Ang the end po ng aking pagiging single mom, 2019, dahil po pinakasalan na po ako ng aking asawa ngayon na si Norman Redick. At ngayon po, dito na kami naninirahan ngayon sa Canada. Kaya naman po ako gumawa ng aking channel. Kasi wala na po akong ginagawa ngayon. Parang mahilig lang po talaga akong magluto. Hinahanap-hanap ko yung dating trabaho ko. Kaya, kumbaga ako'y retired na. Kaya, gusto ko po i-share sa inyo yung aking karanasan, yung aking mga experience or aking mga recipes sa inyo. Dito po sa aking channel. Kaya sana po, please subscribe my channel, Annalisa Redick, Ate Lisa's Kitchen, para po ma-share ko po sa inyo yung aking mga recipes, yung mga recipes po bilang Chef Lisa. Alright po mga kaibigan, maraming salamat. Nawa ay tayong yung mga single mom dyan po, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Be strong, laban lang po. Be confident, be strong.
hindi po yun kabiguan ang pagiging single mom. Kundi po, ang isipin nyo lang po, kung may anak ka, yun na po yung kayamanan natin. Yun na po ang ating panalo. Ano man at ano man ang karanasan natin sa pagiging single mom. Basta ang isipin lang po natin ang ating responsibilidad sa ating mga anak. Please po dyan sa mga single mom na nawalan na po ng pag-asa, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Laban lang. Lalaki at lalaki rin yung ating mga anak. Nadadating din yung araw na hindi na natin. Okay, tayo mga single mom dyan, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Laban lang. Kumbaga, be strong, be confident. Huwag po natin pabayaan ang ating mga anak. At kaya talagang inaano yung puso ko pag nakakakita po ako ng mga bata dyan sa lansangan na nanghihingi ng kung ano-ano, nanghihingi na upang may makain lamang. Naaano ako, naaantig ang puso ko. Bakit kako? Nasaan na kayo mga magulang nila? Kasi yun basta ganun po. Please, alagaan po natin ang ating mga anak. Thank you for watching and sana ay nagiging inspirasyon ito. At ngayon po yung aking anak, nag-aaral po siya dito sa Canada, sa St. Pat, grade 12. So this year, gagraduate na po siya ng kanyang pag-aaral. At planning to be a lawyer. Yun po. Masayang-masaya po ako. Kasi talagang nagsusumikap siyang mag-aral ng mabuti. At pinapasalamatan ko din po ang aking asawa na si Norman, na siyang po ngayon ang tumatayo bilang ama ng aking anak. Maraming salamat po sa aking asawa, mabait na asawa. At talagang very supportive and loving. My husband, Norman Redick. So, we just moved here last year, 2000. Nag-move po kami dito sa Canada 2019, December 24, 2019. At isang taon na po kaming mahigit dito. At